Pag inilawan ko to, dapat makikita nyo yung ilaw. Kita ba? Wala nakikita? Ace, may nakikita? Wala. So, ibig sabihin, walang magpa-pass through na hangin. Kunin mo ngayon yung bagong bili. Okay. Oh, kita ba to ilaw? Oh. Dito kita? Dito. Wala. Dito. Mga kapatid, malaking problema ang idudulot sa may-ari nito. Hindi niya ngayon alam kung yung dalawa niyang sasakyan ay petrol or diesel. Ngayon, sabi rin po mismo ng may-ari nito, medyo senior na po, hindi ho niya natandaan kung yung pinakargahan niya sa gasolinahan ay yung petrol or diesel na sasakyan niya. Kaso ang problema, itong Innova po na to na diesel engine, D4D, ang kanyang makina, ayan po, tingnan nyo, nakargahan po ng gasolina. Yan, gasolina po talaga lahat ang naikarga. Kaya pala nung dumating dito sa amin to, sabi po niya, bago daw niya mapa-start yung makina, ay kailangan munang ipump po ito. Ayan, yung kanyang feed pump. So, pinapump yan. Ngayon, mga kapatid, gusto pa niyang pa-startin, subukan ko. Sabi ko, teka muna, nung tinanggal namin yung hose na to para lumabas yung laman. Kasi nga, naamoy na namin, naamoy gasolina eh. Pinap namin, ito na po yung lumabas. Yan. Itong premium na to. So, hindi ko na po pinay-start yan. Kaya po, ang nangyari ngayon, pinatanggal ko na ngayon lahat yung mga injectors, tapos pinasusuka ko ngayon dito sa common rail, yung mga nakugang gasolina po dito. Hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari dito, mga kapatid, kung sakali. Dahil nung dinala to dito, hindi na talaga maganda yung andar. Palyado na. Tapos yun nga, kapag pinatay mo, ayaw nang umistart. Yun naman pala, ang nakakarga na sa kanya ay gasolina. Ang tabayanan nyo po mga kapatid, yung mangyayari dito, na-cleaning na ba ni Chip yung ano? Yung injector. So cleaning lang muna, wala muna tayong calibration. Oo. Tapos yun dito, napasukan nyo na to. Apo, pinasukan ko na ito. Bago na rin yung filter niyan. Okay. So ngayon, bubuin mo na muna to. Titignan natin ngayon kung ano yung naibigay na trouble nung ikarga tong gasolina na to. Kapag may something na medyo may palya, paring June, sigurado na yan. Sigurado na yan. Oo, may tinamaan dyan. Pati yung tangke, sir. Balik ko na. Paano yung tangke? Malinis na ba yun? I-drainin ko lang yun, sir. Ikakarga na lang din yung tangke nito. Wala tayong ibang trabaho dito. Ang pinakamabigat na trabaho lang dito, yung pagbababa niyan, pagpupull down ng tangke, pati yung mga kinalas-kalas doon. At siyempre, yung pagki-cleaning ni Chip nung kanyang mga injectors. Ilan taon na po kayo, Tay? 81. Ha? 81. 81 naman pala eh. Kaya naman pala eh. Madalas ko nga gamit yung Jeep. Yung Jeep. Kaya unleaded ng unleaded. Baka akala ko. Oo. Baka yun ang nabanggit ko dun sa gasolina. Sa gasoline boy. Kaya, nung lumabas, na gasolina yun nasa fuel pump. Sabi ko, nako, ayun nga, gasolina nakarga para sa Jeep. Ayun. Okay, ito mga kapatid, kasi si tatay po ang may-ari nung Innova na nakita nyo po kanina. Ngayon, yun po ay nakargahan ng gasolina. Yun po ay D4D ang engine, so ibig sabihin diesel. Ngayon, nakargahan ni tatay, hindi naman kasalanan ng gasoline boy. Kasi ang sinasabi ni tatay, baka ang nabanggit nyo po ay gasolina dahil ang gamit nyo araw-araw ay gasolina dahil madalas kong gamitin yung Jeep. Yung Jeep, yung owner. Nako. Kaya dapat pala wag kong ipahiram yung owner ko po dito, no? Baka mamaya kargahan ng diesel 'tong mga pinapagawa sa amin dito. Mas marami pong diesel dito. Sasakyan. So, baka magkamali. Madalas naman yata na diesel lang gamit nila kaya hindi siguro sila magkakamali. Ayun na nga lang ho. Pero kayo po nagkamali siguro dahil na nga lang din po doon sa 81 na po kayo. 81 years old si tatay, nagmamaneho pa. At mas gusto niyang gamitin yung owner na manual, samantalang yung inyong Innova malamig yun. Automatic pa. Oo, yun nga lang mga kapatid, doon sa pinakita ko po sa inyong video, hindi ko pwedeng basta-basta paandarin yan nang hindi ko nalilinis yung lahat ng gasolina na pumunta doon sa inyong linya. Pati yung linya na galing sa tangke, yung mga tubo na yan, kailangan na bugahan natin ng hangin yan para mawala yung amount ng gasolina kasi mababa ang plus point po ng gasolina
Alam niyo po ba nangyayari dun sa piston nun? Pagka bumuga yung injector natin ng gasolina, kahit hindi pa nagko-compress yung piston, puputok na yun kasi yung gasolina po ay mababa ang plus point. Samantalang yung diesel, kailangan muna niyang i-compress para pumutok. So, pwedeng makasira po kasi yung gasolina doon din sa loob ng cylinder. Pero sana nga po hindi po mangyari yun. So, yung inyong injectors ay napaklining ko na. Itong mga pyesa, yung SCB, doon sa fuel pump, napaikot na natin yan. Iniredondo namin yan nang wala yung mga injectors, kaya bumomba na po yun eh. Oo, naglagay lang muna kami nung maliit na container kanina, yung nakita doon sa video. Pero ngayon, lahat po yan ay nalinis na. Kaya lang, kung sakali man po na merong madamage doon, yun ang magiging simula ng ating wakas. Hindi, biro lang. Yun ang magiging simula ng ating pagda-diagnose po dito. Papaandarin muna po natin. Kasi, so ganun po, Tay. Ano po ba sabi ng anak nyo tungkol dyan? Wala, hindi ko pa sinasabi. Wala. Hindi nyo pa nasasabi. Hindi ko binabanggit sa kanya. Huwag nyo hong babanggitin. Ano po? Kahit na ano hong mangyari, huwag nyo hong sasabihin sa kanya. Huwag ho kayong aamin. At tanggalin nyo rin ho yung YouTube dun sa bahay niya. Baka umapanood tayo. So, yun po. Batiin nyo na po yung anak nyo. Kung hindi ka nanonood, binabati. Sana wag ka manood, sabi mo. Saka yung anak nyo po na nasa Ireland, batiin nyo na po. Kumusta mga anak ko nasa Ireland, nasa Saudi. Ay, marami naman palang sponsor. Tatlo naman pala sponsor. Sige, sirain natin lahat yung 4 na injectors. Tay, salamat po. Salamat. Bukas po, asahan nyo pagdating ng injector washer, kakabit na natin yon at magpapaandar na po tayo bukas. Ngayon hindi na po aabot. Okay. Ano na pong oras? Mag-alas 3 na po. Ay, 4:41 na pala. Late na po pala tong orasan ko na to. Ito po ang orasan ng pag-ibig. Alam nyo ba yung kanta na yon? Hindi niya nakalimutan ko si Ruben. Sige po, Tay. Bye-bye po, Tay. Salamat po. Pag ano na yun, alam nila yan. Sana lang sinabi nila. Alam nila na may problema, may issue, hindi nila sinabi sa'yo, naputukan ka. Sensor, thermostat, saka itong yung cup. Kasi parang last time kami hindi po naglalabas eh. Ano po ba kayo nag-spring kaya ng... Hindi. Lahat ng pinalitan mo, buo yun. Mula nung nabili mo yun na issue, di ba? Talaga may singaw na yan. May back pressure na yan. Bypass hose, oil cooler. Yung kasi isa sa pinakamaliit na hose yun eh. Kaya niyan sirain yun kasi mag-iipon ng pressure. Tingnan mo, malagyan mo. Tingnan mo yung pressure ha. Pag may takip yan, yan, okay na yan. Ayan tingnan mo yan Yung bula na yan, pressure yan. Lalo na pag pina-RPM mo pa yan, mas marami yan. Yan, minor pa lang yan. Malakas yan. Nauubos lang dahil tumatagas dito, pero malakas yung pressure mo. Nasaan yung takip? Dahil nga malakas na, biro mo, malamig pa, may pressure ka na. Malamig yung malamig pa. Mo, pero may pressure. Hindi ngayon to bubukas. Maghahanap ngayon ng lalabasan yan. Papuputukin ng hose mo. Kasi dapat mainitan to eh. Ayan 1.1 kilopascals. Yung mo. Ang taas nito. So kung normal to, bubukas to. Kung normal yung operation. Since hindi normal, malamig pa, may pressure na, hindi siya pupunta doon. Yun yung sinasabi mo, tumatagas dito. Talagang ito, due for top overhaul. Ngayon, sinabi nyong pinalitan to ng cylinder head, baka surplus. Ha? Bago? Second hand. Baka hindi na pa-replace. Pinalitan lang. Susunod niya, sisirain niya, radiator mo, papuputokin niya. Leak na nga po. Wala na talaga. Yung nag-overheat dahil nagkakaroon ng hirap yung makina, nahihirapan. Halimbawa, yung ginagamit mo, umaakyat ka kung saan-saan. O kaya na-traffic ka ng matindi, kaya nag-overheat. Pwedeng yan yung problema ng mga auxiliary fan, pwedeng problema ng clutch fan, o kaya barado radiator mo. Yung mga ganun, Pwedeng stock up yung thermostat valve mo. Yan yung mga overheat na usual, lalo na pag naluluma ang sasakyan. Pero yung sa'yo kasi,
malamig pa, nag-overheat na dahil nauubos yung tubig mo. Kasi meron kang back pressure, tinutulak niya ngayon yung coolant palabas ng radiator. At siyempre, pag nawalan ng coolant yung radiator, mag-overheat ka. Ganun lang yung parang 1 + 1 = 2. Di ba? Nawalan ka ng coolant, mag-overheat ka. Kaya nga, dun sa case mo na sinabi ng mekaniko, ano ba sabi ng mekaniko? Ang nangyari kasi, after purchasing, after binili, mukhang okay naman. Oo. Kung meron mang bubbles, siguro hardly noticeable. Parang ano kasi parang ang explain is baka ano lang nung water pump. Pero may nakita na. May nakita na. Siguro small bubbles. Oo. Yun yung bago nag-overheat. Bago binahe at nag-overheat. So, nung inuwi sa bahay after galing sa ano na yun, wala naman nakitang mga leaks or ano. Pero the next day, nung binahe ng siguro mga 20 to 25 kilometers, medyo putol pa po yun. Kasi, yun na, nag-overheat na. Nag-overheat. Kasi naubos na nga yung coolant. Di ba? Pag tingin mo. Kasi, wala pong hindi talaga makikita sa gauge ng bigla na lang namatay yung yung engine mo. Yung engine. Oo. Tapos nung chinek, kasi nag-check engine, ayaw ng putol yung tumatagas na yung nasira yung hose. Nasira yung hose. So nung kinapa, ang laki ng butas. Ang laki ng butas doon sa, yun yung return hose galing doon, papunta doon sa oil cooler. Ito yung hose na pumutok. Ito yung hose. Ito yung hose na pumutok na tingnan mo lumobo na siya rito Tapos, so hinanap ng pressure kung saan siya lalabas Ito yung return hose doon sa hose bypass oil cooler. Bypass hose. So yan lumobo na siya sa tindi ng pressure. So yung nakikita mo na noticeable na bula, actually kami ganun din Pag may nakita kaming bula na paisa-isa, malaking issue na yun. Kasi yun yung sa idle mo pa lang. Pero pag inirevolusyon mo yun, yung paisa-isa na yun, marami na yun. Magagano na yun. Yung dahan-dahan, sabi mo, may interval na 5 seconds. Tapos hindi nga yata siguro, baka hindi lang. Baka hindi lang. O baka mas mabilis pa. Diba? So pag mataas na yung RPM mo, sunod-sunod na yun. At yun, pressure yun. Yung bula na yung pressure yun, kaya nga bumubula, ayaw maakyat. So ito yung sinira. So ito, nung bago mo palang mabili, nakita mo na yung na-notice mo na yung bula. Yes, maliliit. Maliliit. Doon pa lang alam na dapat ng mekaniko yun. Pero siyempre, wag na natin sisisihin, baka hindi pa nga niya alam. Nakabili ka ngayon ng isang murang Hyundai Santa Fe, 190,000, bago gulong, ano pa? Bagong baterya. Bagong baterya, tapos 190 lang. Samantalang yung mga crosswind na nabibili rito, 190, ang dami mo na ipapagawa. Malaki na rin magagastos mo. So panalo ka pa rin naman dyan sa nabili mo. Magandang klase. Yung issue ni Sir ay issue ng mayroong back pressure yung engine. Sabi ko nga, cylinder head gasket nasira. Siguro pwedeng dahil nga yung na-overheat na yan before doon sa unang may-ari, so nasira yung gasket, nag-warp yung cylinder head, lumalabas ngayon yung compression doon sa gasket na yon at pumupunta ngayon doon naman sa daanan ng coolant. Magkakatabi lang kasi yun Pagpasok niya sa daanan ng coolant, dire-diretso na yon, wala sa ibang lalabasan kundi radiator. Kaya yung bula na yon, nakikita mo yon. Pero meron akong papakita sa'yo. Maniniwala ka ba na isang makina lang ng 4JA1? Walang makita si Transman na problema. Baba ulit ako ng makina. Pinalitan ko ng cylinder head. Pero kanina lang namin nakita ang problema dahil nandito ka. Diba? O, ipakita mo. Ace, halika, kunin mo nga yung radiator na yon. Yung dalawa. Halika, ikaw muna ang sa akin dito. Mag-assistant. Yan muna yung sira. Ayan. O. Tingnan nyo mga kapatid. Itong radiator na to, binili namin to, aluminum radiator. Okay? Ayan. Kag inilawan ko to ilawan ko ng flashlight ko, dapat makikita nyo yung yung ilaw. Kita ba? Wala nakikita? May nakikita? Wala? So, ibig sabihin, walang magpa-pass through na hangin. Ha? Wala Ito yung binili ko doon sa supplier ko mismo ng radiator. Ngayon, ang pagkakamali namin mga kapatid, hindi namin to na-check kasi ito ay natatakpan ng condenser. Ngayon,
kunin mo ngayon yung bagong bili. Same supplier po ang kinuhanan ko nito. Pero siyempre, ito naman ay nanggagaling din sa abroad. Okay? O Ace, tanggalin mo muna to Ace. Ito si Ace, itong ating mekaniko dyan sa baba. Si Loverboy. Yan. Si Ace Loverboy. Okay. O, kita ba to ilaw? Oo. O, tingnan nyo mga kapatid, oh. Kita yung ilaw. So, ito yung maayos na radiator. Ngayon, magpapass through ngayon yung hangin dito sa kabila. Papasok dito, sasalubong yan sa hangin, lalabas dito. Kaya napapalamig niya ngayon yung coolant dito sa loob ng mga pins na yan. Dito yung mainit, bababa dito, palalamigin dito. Kaya sa engine natin, malamig yung nasa baba na hose. Kapag ito mainit pa rin, may problema ang inyong cooling system. So dito mainit, palalamigin ng auxiliary fan yan o ng clutch fan, pagbaba dito malamig na. Kaso, balik mo nga ulit yun, Ace. Halika. Sasadistahin na kita. Oh, sir, wala namang ginagawa dyan. Pakiawa ka. Tignan nyo ngayon. Pagdikitin natin. Oh, dito kita? Dito. Wala. Dito. Dito. Oh, ayun mga kapatid. Muntik nang masiraan ng ulo si Rudy. Ay Rudy, magaling ka na ba? Si Rudy kasi, yung ating mekaniko, doon sa crosswind po ni Sir Wilson. Anong pangalan nun? Johnson Lim. Oo, si Sir Johnson Lim. Yung crosswind nyo po, akala natin wala na tayong magagawang remedyo. Yung pala, mali din po tayo. Kaya yun yung sinasabi ko, sir. Kung yung crosswind na to, inilipat na to ng ibang mekaniko, siyempre, tapos ako. Kung ano-ano sasabihin sa atin, mahina pala tayo. Kaya dito pa lang, ginawa na natin yan, inisip na natin kung ano yung magiging problema. Ang plano ko talaga dyan, gawin na siyang electric aircon eh. Kasi kapag nag-aircon, nag-overheat. Kasi nga yung condenser, mainit. Pupunta pa doon sa radiator. Pero pag hindi nag-aircon, hindi nag-iinit. Ang plano ko, gawing electric aircon. Kaya kinakalas na siya kanina para palitan ng condenser. Nung makita nung mekaniko ko, si Jaime, naku sir, wala pa lang daanan ng hangin yung radiator. So, ganun na nangyari. Ngayon, ibinablog ko, para na rin makita po nung iba na hindi sa lahat ng pagkakataon, yung pag-overheat ay cause na may problema ang makina mo. Parang sa'yo, ang may problema, makina. Pero dito, ang may problema, yung radiator. Oh, si Sir Delbert, talagang ganyan. Mapapamahal sa'yo yung Santa Fe mo na yan. Kasi ang problema lang naman niya, yung back pressure na yun. Okay, mga kapatid, dyan muna ang iwanan namin sa inyo. Itong kay Sir Delbert na yan, pagkabukas niyan, papakita namin sa inyo yung naging issue. Papakita namin sa inyo yung cylinder head gasket mismo na dinaanan ng back pressure na yon. Saan ka pa nakatira? Sa ngayon sa Project 6, Project 8 pero talaga mo yun sa probinsya. Project 8, ang probinsya mo ay? Nueva Vizcaya. Ilocano? Ilocano. Ayun, no. Yung asawa ko, Ilocana. Talaga. Ayan. Mga kapatid, maraming salamat. Patuloy kayong manonood ng aking mga vlogs. Kasi yung mga ganitong problema, hindi pang karaniwan yan. Bihirang-bihirang mangyari yan. Ako nga, mekaniko na ako, mali pa ako dyan sa radiator na yan. Sir Carlo Tan, baka naman pwedeng palitan mo yan, yung ino-order ko sa yung radiator. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.